Hello, ang dami na talagang Pilipino na gustong pumunta dito sa Spain at ang video na 'to ay para sa kanila. Kung ano man yung gusto niyong gawin dito sa Spain, kung mag-aral o magtrabaho, ang video na 'to ay para sa inyo. Ang gagawin natin sa video na 'to, pag-uusapan natin at sasagutin natin yung mga tanong ng mga baguhan or yung mga nagbabalak na pumunta dito sa Spain. Welcome to my channel, Nathaniel Travels. Umpisahan na nating pag-usapan. Meron ditong isang question mula sa isang grupo sa Facebook. Ang sabi dito, "Hello po, itatanong ko lang po sana kung madali lang ho bang makahanap ng trabaho dyan sa Spain. Ang isang tulad ko po, may Spanish citizenship ho ako, nakakaintindi po din po ako ng Espanyol at nakakapagsalita naman." Maraming nagkomento dito sa tanong na to kasi parang ang point nila is, Espanyol ka, bakit hindi mo alam yung kalakaran dyan sa Spain? Marami po kasi mga or iba't iba po kasi yung sitwasyon kung paano nagkaroon ng citizenship ang isang Pilipino, no? Dual citizenship, Spanish-Filipino. Possible na parang namana mo to sa inyong ancestor at siguro lumaki siya sa ibang parte ng mundo na hindi sa Spain at nagbabalak na pumunta dito sa Spain. Ganun siguro yung sitwasyon niya. Ngayon, marami naman siyang options pero feel ko mas madali sa kanya ang magkaroon ng trabaho dahil nga dual citizenship na siya. Dito kasi sa Spain, hindi lang pag meron kang citizenship kahit may residency ka lang, pwede ka nang mag-apply at mas malaki yung chance mo na mag-apply sa mga factory, sa mga kumpanya. Pwede ka rin maging caregiver sa isang residensya or yung mga parang home for the aged. At mas malaki yung chance mo kasi nga papers kasi ang tinitignan nila dito. Ayan. Ang daming reactions dito. Sobrang parang dami pang bash na na-receive ni Kuya dito sa kanyang question na ito. Pero siguro nga merong ibang sitwasyon si Kuya na hindi natin alam. Another question ng ating kababayan dito is, ask ko po kung age 50 plus ka na, pwede pa po ba sa vocational course o dapat masteral lang kukunin sa student pathway para madaling makapasok or ma-approve sa Spain? So, ang gusto ni kabayan is pumasok sa Spain na merong nakumuha ng student visa. Pero yun nga, ang question niya is siguro 50 something na siya at nagdadalawang isip siya kung mag-aral ba siya ng vocational or masters. Para sa akin kasi doon sa vocational, nagturo na rin kasi ako sa isang vocational class. So, sa tingin ko dito sa Spain, wala talagang age limit. Ang dami palang nagtatanong niyan kung merong age limit. Wala pong age limit dito, kahit sa work and kahit doon din sa vocational courses. Ngayon, kung mag-apply ka galing ng Pilipinas for example, tapos vocational course yung gusto mo, ang tanong siguro dyan is, ma-approve kaya yung aking visa? Kasi yun yung pagdadaanan mo Halimbawa, kukuha ka ng isang institusyon, no, bibigyan ka ng parang, ang tawag nito, yung enrollment form. Let's say makakakuha ka nun, pero dadaan ka pa rin sa visa pag sa Pilipinas ka manggagaling. Pero kung halimbawa dito sa Europe, siguro mas madali na lang, no? Um, yung mga documents mo ba na isa-submit or ipro-provide sa consulate ng Spain, no? Ng Spanish consulate sa Pilipinas, sa tingin mo ba makakapasa ka ba? Makakakuha ka kaya ng student visa? Siguro yun yung mas magandang tanong. Ngayon naman kung masteral naman siya at sa tingin mo ay makakakuha ka ng visa, kasi doon po sa Spanish Consulate sa Pilipinas, meron pong interview yan. So tatanungin nila sa inyo, anong gagawin mo sa Spain? Bakit ka magmamasteral? Bakit ka mag-aaral ng vocational? Ang Spain po kasi ay isa sa pinakamahigpit, no, sa buong Schengen area na magbigay ng visa, kahit na anong visa pa yan para sa mga Pilipino. Magbe-base sila sa mga documents na isa-submit mo. Ngayon, kung mapapatunayan mo may proof, ang tawag nito, may justify mo na pwede ka sa vocational or masteral, regardless pa yan, makakakuha ka ng student visa. So para sa akin, kahit anong edad mo, basta mapatunayan mo, may justify mo
na ito yung purpose mo sa pagpunta sa Spain, sa tingin ko mabibigyan ka ng student visa. Okay, another question dito. Siguro yung mga tanong nyo guys is like medyo kaparehas, no? Another question is, hello, I need a recommendation or advice. I'm a high school teacher. Sa US daw siya and now on my last school year, I'm planning to move to Spain. Ano kaya magandang pathway? Tourist, DNV, thank you. Sabi niya ganyan. So para sa lahat ng mga teacher na nagbabalak, siguro kahit na hindi ka lang manggaling sa US, kahit manggaling sa Philippines or Middle East, ganyan. Sa ngayon kasi, pag ang plan mo is mag-apply sa mga private, public, or any type of schools, wala pong hiring. Siguro nagtatanong kayo, bakit meron naman akong kilala na nagtuturo ng English dyan sa Spain? For Filipino passport holders po, ang possible na way para makapagturo kayo dito sa Spain ay through language assistant program. Ayan. Pero kung yung talagang teaching or magtuturo ka talaga ng kung anong subject man niya, wala pong hiring as of now. Malay natin in the future magkaroon ng hiring. Etong language assistant program na to, ito yung kung ano yung ginagawa ko ngayon dito. So, ito yung possible siguro na maging pathway ninyo for other opportunities. Ngayon kasi, mahirap ang pumasok sa mga schools, lalong-lalo na sa public dahil unang-una kailangan nila ng EU diploma. So kailangan mo mag-aral pa din dito sa sa Europe or sa Spain. Pangalawa, pag sa public ka, meron yung tinatawag nila na ang tawag kasi nito, opposition. So parang may exam yon and marami kang kalaban dito, mga nationals. So parang napaka-imposible pag sa public, no? Pero kung halimbawa naman gusto mo sa private or yung konsertado is dapat parang feel ko is magkaroon ka muna ng time sa kanila bago kanila i-absorb. So, sa tanong ni ate, pwede ka namang kumuha ng kahit anong type ng visa, pero pagdating sa Spain, wag mong i-expect na ang papasukan mo is teaching. Dahil nga wala or almost zero ang hiring pagdating sa teaching. Unless language assistant program yung gusto mong applyan, then meron pong mga available options. Magko-comment naman tayo dito sa mga, ang tawag nito? Mga comment ng iba na gusto nila magkaroon ng parang group, maki-join sa mga gustong mag-DIY na papuntang Spain. Una-una sa lahat, aware po ang consulate na maraming Pilipinong gustong pumunta sa Spain dahil sa mga benepisyo bilang isang Pilipino. So, kung sa Pilipinas ka mag-apply, for sure, sasalain nila at talagang titignan nila yung mga documents mo. Kumbaga bago nila ibigay yung student visa dapat parang feel ko, deserving ka na makakuha ng tourist visa, ng student visa, ng DNV visa or kung anong type ng visa 'yan. Sa tingin ko ha. So, kung gusto mo maki-join sa mga ibang mga Pilipino na gustong pumunta dito sa Spain, merong pros and cons 'yan. Yung advantage nun is makakakuha ka ng idea sa kanila kung ano yung kasi pare-parehas kayo ng pinagdadaanan, eh. Kung makakakuha ka ng information. But then for me, pagdating dun sa consulate, wala namang group interview. Individual naman siya. So, ikaw at ikaw pa din yung magja-justify sa sarili mo kung bibigyan ka ba nila ng visa or hindi. So sa akin okay naman magkaroon ka ng, anong tawag nito, ng mga kasama, mga kagrupo. Pero siguro parang mas maganda rin minsan yung maging independent ka. Kahit na nga walang agency yan basta yung documents mo is okay, sa tingin ko bibigyan ka naman ni consulate ng visa. Another question ng ating kababayan dito is, "Hola, is it possible to study caregiving in Madrid for free?" Ayan. Sa aking pananaw or sa tingin ko pwede po siya under dun sa formation professional or yung, vocational courses. Kaya lang hindi ako sigurado kung, yung duration nun. Normally kasi 'pag sa vocational courses merong tatlong, level 'yan, yung basic, medium, at saka yung superior. 'Pag basic at saka medium pwede ka atang mag-aral ng free diyan, pero 'pag yung superior hindi na pwede.
Ngayon kung halimbawa basic yung pinag-aralan mo tapos 6 months siya or 9 months, meron atang mga institution na nag-offer ng free. Siguro ang i-advice ko na lang sa inyo, punta na lang kayo sa Google and then search kung ano yung mga schools na pwede kang mag-aral ng vocational courses. Ayan. Meron akong kakilala dito, no? Hindi sila mga Pilipino, mga ibang lahi din lang, Americans at saka yung Canadian na nag-aaral ng vocational courses dito. So sa tingin ko hindi lang siya open for nationals na mga Espanyol, no? Meron akong mga naging estudyante dati na taga Morocco, taga Ecuador, na dito sila nag-aaral ng vocational courses. Ito yung parang pinaka-test nila sa tingin ko, no? Bakit sila nag-aaral ng formasyon professional or vocational courses? Dahil hindi sila makapasok-pasok sa mga universities. Sa universities kasi dito sa Spain, 'pag ikaw ay 25 years old pababa, merong mga exam, yung tinatawag nilang EBAU at saka humingi sila ng ibang mga certification. Ngayon kung hindi mo mai-provide yung mga certification na yon at kung bagsak ka sa EBAU, ang pupuntahan mo is yung formasyon professional or mga vocational courses. Another question ng ating kababayan dito is, I'll be moving in Valencia this February. Naghanap po ako ng room, baka may mga nasa Valencia at kung may recommend kayo. Sa totoo lang, napakahirap po na magtiwala at magtiwala ng kapwa at maghanap ng matitirahan kung hindi pa kayo nandito sa Spain. Ang maire-recommend ko diyan 'pag halimbawa galing ka ng Europe or kung sa Pilipinas, mga first weeks mo mag-book ka ng Airbnb or hotel, yung mga hostel na mura lang. Tapos habang nasa Airbnb ka or hostel or hotel, saka ka maghanap ng apartment. Unang-una sa lahat, hindi po lahat ng ating mga kababayan, na nandito sa Spain ay merong mabubuting kalooban. Dahil marami na tayong narinig at naka-experience ng, anong tawag nito, na-scam sila. Hindi lang dito sa mga paghahanap ng rooms, pera, pati na rin sa mga ibang process. Kaya dapat mag-ingat po tayo. Unless meron kang kakilala, so mas madali 'no, at least meron kang mapagkakatiwalaan bago ka pumunta dito sa Spain. So yun lang, and then kung halimbawa na meron ka ng Airbnb, hostel or hotel, dun ka maghanap 'no. Sa akin puwede kong mai-recommend ang Facebook group or Idealista. Sa Facebook group meron tayong mga Filipino community na, merong mga iba't ibang mga Facebook group sa ng mga Pilipinos dito sa Madrid, Barcelona, Malaga, sa buong Spain, ganyan, or Idealista. Yun yung talagang pinakamadaming options para sa inyo. Ayan, para masigurado niyo na yung pera niyo is talagang mapupunta dun sa landlord ninyo at hindi kung saan-saan. Avoid po na magbigay ng pera, makipag-transact at yeah, para maiwasan po yung, hindi kanais-nais na mga pangyayari. Okay, another question ng ating kababayan, looking for a legit employment teaching in Spain. Anyone po na may alam for legit links to apply? Thank you for the and God bless. Napapansin ko, okey, una-una sa lahat, walang hiring for teaching dito sa Spain kung ikaw yung teacher mismo. Pero again, for language assistant meron, okey, maraming mga program diyan. Ang napapansin ko sa mga social media 'no, maraming mga nagko-comment dito tapos pinapapunta kayo sa ibang site. Mag-ingat po tayo dahil marami talagang mga scammer ngayon. And, yung iba, ang daming mga mini-message, let's say for example, maraming mga agency na nagme-message diyan na, "Message us, mag-DM kayo," ganyan, and then for free assessment, ganyan, blah, blah, blah. For me, kung halimbawa ang a-applyan mo dito is like language assistant or gusto mo maging English teacher through language assistant or mag-aral ng master, maging student, ganyan. Sa tingin ko yung mga information na 'to is available na siya sa Google. Kung nahirapan kayo sa Google siguro i-ChatGPT, to think na kayo ay alam mo yun, magtuturo dito ng English, something like that. Feel ko kaya naman ninyo na kumuha ng ibang, information. Unless meron lang yung mga bagay-bagay na siyempre, kailangan nating malaman 'no, kasi maybe nagdadalawang isip tayo kaya siguro nanonood din tayo ng mga vlogs or ng mga videos ng mga Pilipino na nakagawa na.
Another question is yung eto palagi nating nare-receive 'no, paano mag-cross country? Ayan. Paano mag-cross country galing Poland, galing Croatia, galing, Greece, Malta, ganyan. 'Pag kayo eto is hindi ko naman nire-recommend, pero eto naman yung nangyayari talaga, eto yung kalakaran, eto yung, reality na nangyayari talaga. Ang ginagawa po ng ating mga kababayan kung meron pa silang mga legit, ang tawag nito, kung meron pa kayong visa, kung valid pa yung mga working permit ninyo, again, hindi ko nire-recommend 'to, ha. Ang kailangan niyo lang naman talaga is ticket, plane ticket papuntang Spain. Pagdating niyo sa Spain, ang ginagawa ng ating mga kababayan, dito sila naghahanap ng trabaho. Puwedeng, tanong-tanong kung saan-saan, internet, agency, may mga kakilala, yung iba meron ding mga nagpo-post sa mga iba't ibang mga vlogs. So, gano'n po yung nangyayari. Kung ang parang gusto niyo is like 'pag halimbawa nasa Poland ka tapos mag-a-apply ka online para pagdating dito is meron ka ng work, wala tang gano'n, walang walang gano'ng nangyayari. So, ibig sabihin pakikipagsapalaran din lang, very risky. Pupunta ka dito, hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo, na, dapat meron kang dalang pera, dapat ready ka, dapat malakas yung loob mo, alam mo yon. Dapat hindi ka mag-iinarte, gano'n yung kalakaran 'no, para sa mga nagtatanong. Pero kung ang gusto ko kasi ng iba is like, bago pumunta rito dapat may bahay na, dapat may work. Medyo mahirap yun, eh, unless yun nga meron kayong kakilala dito. Okay, another question is about sa cross country na naman ito. Hello po, may alam po ba kayo or how will be possible na makapag-apply ng student visa in Spain kapag cross country? Ngayon kung nagko-cross country kayo, let's say yung visa mo is tourist or naka-resident ka ng ibang bansa, tapos gusto mo siyang parang i-change into student visa, hindi ako sigurado dito sa process na 'to. Kasi kung halimbawa yung institution na pag-a-applyan mo ng student visa is, kukunin sa'yo yung permit mo. Hindi ko lang alam kung meron na nakagawa nito, pero parang imposible siya kasi, dadaan ka sa proseso. So, parang ang nangyayari kasi ngayon is kung meron silang tourist visa, student visa, pagdating dito kung halimbawa nag-expire, pagkatapos ng 2 taon saka sila mag-a-apply ng residency or yung, arraigo sosyal. Gano'n po yung nangyayari, na na-experience ng ating mga kababayan. Another question ng ating, kababayan dito. "Hi, I am planning to take MA or Masters in Spain. I would like to bring my family with me while I study. Is that possible?" Yes, it is possible, pero magbe-base pa rin si consulate dun sa mga documents na isa-submit mo. And which is I think ang pinaka tinitignan talaga nila dito is yung financial capacity mo, ayan. Hindi ko lang alam kung is it recommendable na sabay-sabay kayong, magla-lodge ng application or ikaw muna yung mauna and then saka sila susunod. Meron akong kilala dito na nag-study ng masters naman, na pumasok dito na may student visa and then, pumunta dito yung parents, yung dalawang parents 'no. And, iba naman yung mga documents ng parents nila, siyempre iche-check din ni consulate. So, I think kung meron kayong financial capacity, yun nga, for the expenses, siguro ma-approve siya, ayan. Lalong-lalo na kung halimbawa 3 kayo or 4, 'di ba? Siyempre mag-iisip rin si consulate, papasok silang 4, anong gagawin nila dun 'no? Paano nila masu-sustain yung kanilang daily expenses. So, normally ang mga nakakapasok sa Philippines talaga is yung may kaya. Kasi lalong-lalo na 'pag student visa, hindi siya, biro 'pag student visa. Talagang maglalabas ka ng hindi na ka naman maglalabas 'no, may show money din lang naman. Pero like millions, 500,000 hanggang 1 to 2 million pesos. Ngayon kung mas madami kayong mag-a-apply, mas malaki yung ipapakita mo sa kanila, ayan. Kung meron pala kayong questions, go to our comment section and then try nating sagutin yung mga yan, yung mga questions po ninyo. Meron ding isang comment dito si kababayan. Anyone here po na makapagbigay sana ng direct hire ay employer from Spain na legit, factory worker or cleaner, nasa Armenia sila. Sa ngayon, wala po. Ang options po ninyo or again, yung nangyayari na naman is pagpunta mo diyan sa Spain, lalo na 'pag babae ka 'no, kahit yung mga lalaki,
talagang ang stepping stone ninyo ay magtrabaho sa bahay, maging kasambahay, maging katulong. Kasi eto lang yung job na kahit walang kontrata is nakakapagtrabaho ka and hindi siya nache-check kasi hindi naman nila alam kung may, meron ba silang maid dito or something like that. Pero 'pag sa mga factory or mga company, siyempre kailangan nila ng working permit, 'no? Kung papasok ka dito na may tourist or student, siyempre hindi puwede 'yun. Pero sa student pala, yung employer mo, puwedeng mag-apply ng, permit para sa'yo, pero 40 hours per week 'yun, and then dapat related siya dun sa mga credentials mo. Hindi puwedeng, mag-aral ka ng, teaching tapos nag-a-apply ka dun sa factory ng manok, masyadong malayo, alam mo 'yun? Siguro kung teaching academy, then yes. So, alam mo 'yun, medyo so gano'n po 'yung nangyayari. Sana na anong tawag dito, na nakukuha niyo 'yung flow na ang ating mga kababayan ay pumupunta rito bilang isang kasambahay, nagtitiis sila ng 2 taon hanggang 3 taon, tapos nag-a-apply sila ng Araygo. And then, 'pag meron na silang residency, doon na sila nagkakaroon ng maraming opportunity na puwedeng mag-apply sa factory, sa residency, residensya or kahit na anong, agency or kahit na anong business. Ang dami pa palang nagtatanong kung merong age limit dito sa Spain. Sa totoo lang, based sa aking mga nakikita 'no, at saka yung experience din yung iba, kahit na matanda ka na, kahit mga 50, 60 plus, nagtatrabaho pa din sila. Meron akong kilala, parang mga 65 ganyan, nagtatrabaho pa din. Dito pala bawal ang discrimination at, nakakapagtrabaho pa din sila basta't kaya nila. Lalong-lalo na kung halimbawa, wala silang nakukuhang support galing sa kanilang mga kapamilya or anak, ganyan. Talagang independent sila at nagtatrabaho pa din sila. At okey naman 'yun sa mga company basta siguro maayos yung trabaho mo at talagang malinis kang magtrabaho. Marami akong nakikita 'no, hindi lang sa mga hotel, sa mga restaurant, kahit sa mga, bahay, marami pa din. Iba't ibang lahi, hindi lang mga Pilipino. At kahit yung mga ano, yung tawag dito, mga special, kids, special, PWD 'no, meron akong nakikita ng mga, restaurants, na mga, parang mga shopping center na nagha-hire ng mga katulad nila. So dito binibigyan ka nila talaga ng opportunity para magtrabaho. Hindi siya, ang tawag nito, parang naka-cage lang sa isang particular na grupo ng mga tao na, ah, ano 'to, meron kang disability, baka hindi mo 'to kaya, hindi. So dito talagang binibigyan ka nila ng opportunity, which is maganda. Another question naman ito, hindi ko alam kung bakit parang everytime, everyday, laging lumalabas 'tong tanong na 'to, na ang dami ng nag-post, ang dami na ring sumagot, ganyan. Pero lagi pa rin siyang, anong tawag nito, lagi ko pa rin nakikita. Oh, halimbawa ito, "Hello to everyone, mag-ask lang po sana kung may alam kayo dito na agency going to Spain, to apply as a nanny, currently in Turkey, outside of Europe na 'to, outside of Schengen 'no." So, ang isang comment dito is, "There's no direct hiring in Spain. They prefer candidates who are already in Spain. Try student visa with authorization to work." Yun nga po, walang direct hire dahil maraming mga nakukuha dito ng worker. Marami kasi dito mga galing sa Latin American countries. Tapos pumapasok din sila dito through, tourist or, student visa. So dito pa lang marami na silang nakukuha, bakit pa makikipag-coordinate yung gobyerno sa ibang gobyerno kung meron naman silang nakukuha dito? Kumbaga wala namang demand, 'no? So, wala pong direct hire at wala pong agency, kaya kung meron mang agency, nalalapit sa'yo ganito, direct message, DM, PM, ganyan, tingnan po natin at mag-ingat po tayo. Eto pa yung isang tanong ng ating kababayan, "Hello, puwede bang makapag-work sa Spain ng walang experience?" Ako, yes, puwedeng-puwede 'yan. Ako wala akong teaching experience pero nakapagturo naman ako ng English through a language assistant program. Dito sa tingin ko hindi naman maarte yung mga amo, yung mga, magiging amo ninyo, hindi sila
Alam mo feel ko nga yung qualification dito mas sa Pilipinas mas madami pang mga requirements or qualification, eh. Dito hindi. Kasi marami na akong kilala na, yung isa nakapag-office, yung isa nakapag-call center, um, hindi hindi ka naman hinihingan. Sa tingin ko basta kakayanin mo, masipag ka, kahit halimbawa kasambahay ka tapos hindi ka nagkasambahay dati. Meron akong kilala, dati siyang businesswoman sa Pilipinas, first time niya na, magtrabaho ng katulong dito. Hindi naman siya well, nahirapan siya of course 'no, lalong-lalo na yung mga chemicals na ginagamit niya, parang nagkakaano-ano na yung mga kamay niya 'no, nagkakasugat-sugat. Sa tingin ko kung meron kang determinasyon kahit na wala kang experience, kakayanin mo. Um, Puwede din naman siguro na sabihin mo, "Okey may experience na ako diyan." Tapos basta pagbutihin mo na lang siguro sa trabaho 'no, pero depende yun sa trabaho. Pero dito hindi sila masyadong maselan sa mga requirements 'no. Sa tingin ko basta sinabi mo na kaya mo, magagawa ko yung trabaho at kung magagawa mo talaga yung trabaho, kahit wala kang experience, okey ka. Marami din pala dito, sa Spain yung mga nag-au pair. Alam mo yung au pair, yung parang nanny or parang gano'n. Tinutulungan nila yung anak ng kanilang mga amo sa kanilang studies, ganyan, or conversation. Marami ang galing sa Denmark, sa Norway, sa Sweden, ganyan, or Finland. Tapos pumupunta rito sa Spain. Siyempre, ang una nilang pinapasukan, pwede kang maging nanny din lang or yung tinatawag nila ditong ninyera or sa bahay, no? Ikaw ay mag-aalaga ng matanda, ng bata, maglilinis, ganyan. Marami na akong kilala na mga college graduate sa Pilipinas. Minsan nga galing pa sa mga ano, eh, mga malalaking university. Tapos pagdating dito, yes, tagalinis ng bahay, alaga ng matanda. Marami akong kilala. Dito kasi parang feel ko pantay-pantay. Kung halimbawa, even the University of the Philippines nga, baka dito hindi nga nila kilala or hindi nila alam. So, parang dito is kung wala ka na talaga, siguro hindi lang naman sa Spain kahit naman sa ibang bansa, pantay-pantay talaga. Minsan, yung diploma mo hindi na masyadong nagwo-work, pero depende yan sa trabaho 'no. Kung halimbawa sa medyo, professional field, then siyempre titignan nila yung mga credential mo. Pero kung halimbawa papasok ka bilang isang cleaner sa hotel, sa restaurant, sa bahay, hindi na importante. Like even the experience hindi na rin tinitignan minsan, ayan. Another question pa pala ng ating mga, kababayan is kung magkano yung show money, magkano ba dapat yung pera na kailangan mong baunin or dalhin papuntang Spain? Iba-iba po kasi 'yan. Kung halimbawa na ang ina-applyan mo is student visa, mas malaki po talaga yung gagastusin mo, pati yung show money. Hindi ko alam, siguro 200, eto yung kino-quote ko lang ha, 200 hanggang 500,000 hanggang 1,000,000. Pero ang sabi naman nila na sabi ng iba, lalo-lalo na kung magbabayad ka sa masterals 'no, 500,000 or 500,000 hanggang 2,000,000. Pero kung siguro vocational courses, around 300,000 siguro, mga ganyan dapat 'no. Yung show money kasi kung ano yung laman naman ng bangko mo, yun na yung show money mo at yun na rin ang puwede mong gamitin na pambili ng ticket ganyan at saka yung, mga expenses mo dito sa Spain, yun na yung mismo yung laman ng bangko mo. Ngayon kung kayo naman ay may kamag-anak dito or petition, sa tingin ko less than meron nagsasabi na less than 100,000 yung kanilang nagastos o mas mura pa doon. Lalong-lalo na kung merong, anong tawag nun, meron kayong titirhan dito sa Spain, mas mura siya. So kung tatanungin niyo ulit kung magkano ang show money or pera dapat, depende po sa sitwasyon ninyo. So kung isa-summarize natin, 100,000 below para sa mga pinetition or may kilala, um, 200 to 300,000 siguro sa mga vocational courses, 500,000 hanggang 2,000,000 para sa mga masteral at sa mga iba pang mga type ng visa. Marami din pala tayong mga viewers na, nasa Morocco, nasa Albania, nasa Turkey or Russia. Ito yung mga bansa na malapit siya sa Europe pero outside siya ng Schengen.
So, paano daw makapunta rito? Ang una-una niyong gagawin mga kabayan is mag-apply kayo ng visa, ng tourist visa for example. And then, bibili kayo ng plane ticket, tapos pupunta na kayo dito sa Spain at doon na mag-i-start yung inyong pakikipagsapalaran. Ngayon, dito sa tourist visa ninyo, hindi ko alam kung saan yung pinakamalapit na konsulado ng Spain sa inyong lugar. Feel ko meron naman yan. So siguro pwede nyo i-google Spanish consulate. Let's say for example, Spanish consulate in Albania, Spanish consulate in Morocco, Spanish consulate in Russia, yung ganun. And then dun kayo mag-apply. Siyempre pag nag-apply kayo, meron mga requirements yan at for sure available naman yan sa website nila. Depende kung ano yung status ninyo. Kasi for sure, hihingan kung ano yung inyong resident card dyan. Kung meron ba kayong working permit dyan or something like ganyan. So, yun ang gagawin ninyo. Pag agency or something again, wala po and mag-ingat po tayo sa mga scammer. Another question ng ating mga kababayan, meron naman yung mga bagong dating dito na nagtatanong sila kung paano sila makapaghanap ng work or makapag-apply ng part-time. Marami po tayong existing na mga Filipino Facebook pages. Sa tingin ko makakatulong naman sila sa inyo. Kung halimbawa nasa Valencia kayo, pwede nyong i-check Filipino Community Valencia or Valencia Filipino sa Facebook and then madaming lalabas. And then pwede na kayong mag-post doon. Minsan sila din lang ay nagpo-post sa mga page na to. Pag sa Madrid, sobrang dami. Check nyo yan, Filipino Madrid, ganyan, Filipino Spain, Filipino Barcelona, ganyan. Doon kayo mag-post or mag-check kung meron silang na-post. Or kung halimbawa naman, kasi kailangan maging matapang kayo or matatag ka. Kung halimbawa na meron kang makasalubong na Pilipino sa kalye, kalsada, makipagkaibigan ka na tapos magtanong ka na sa kanila, no? Kung meron silang alam na mga trabaho. Etong question na to ay gusto ko ding i-address, no? Ito yung tanong niya. Kabayan natin sa Valencia, meron ba kayong mai-recommend na bed space para makamura po? Valencia area. Sa totoo lang, etong bed space na 'to, parang ang gumagawa lang nito is mga Pilipino, mga Latinos at saka mga Moroccans ata, 'no? Yung mga Espanyol, hindi uso yung bed space. Hindi ko alam kung legal siya, etong bed space na 'to. Pero kasi halimbawa, kung yung isang apartment is merong 3 room, dapat, ah well, anyway, meron yung room na for matrimonyo or for mag-asawa, 'no? Basta ang alam ko hindi puwede yung bed space. Kung halimbawa, 2, hindi ako sigurado dito guys, 'no? Parang hindi ata puwede. Basta ang alam ko hindi puwede na sobrang dami ang tumira sa isang bahay. Meron siyang limit, no? Um Yung mga normal naman ng mga Spanish na mag-asawa, meron naman silang halimbawa kung may 2 silang anak, dun sila sa isang room, 'no, ganyan. Pero yung sobrang daming titira sa isang bahay, hindi ata puwede yun. Kasi nga, unang-una sa lahat, kung narinig niyo na yung empadronamiento, eto yung dokumento na nagpapatunay na kayo ay nakatira sa isang lugar. Merong limit. Hindi sila puwedeng mag-issue ng 10 empadronamiento sa isang apartment, ganyan. Hindi puwede yung gano'n. Normally isang room, isang empadronamiento. Normally talaga 'no, or puwedeng hanggang 2. Pero yung bed space na 4 or 6, grabe naman yung 6 'no, 4 siguro, hindi na puwede yun. Parang masyado ng madami. Pero nga ang nangyayari nga is like, verbal lang. Kaya merong mga ganyan, mga bed space. Paswertehan na lang talaga. Siguro ang hindi lang maganda talaga sa bed space is siyempre yung privacy mo, yung mga nawawalang gamit, ganyan, or yung relationship niyo sa ibang mga boarders at saka yung relationship niyo sa landlord or landlady. Unless kilala mo na sila yung landlord or landlady or kilala mo na yung mga magiging kasama mo. Siguro hindi lang naman puro tanong yung pag-uusapan natin sa video na 'to. Meron naman ditong isang post na merong available na trabaho. Tapos dito may mga requirements, ganyan. Nandito yung location, ganyan. Um,
Mag-ingat po tayo. Eto yung lagi kong paalala sa ating mga viewers, sa ating mga followers. Mag-ingat po tayo sa ating mga nakaka-transact, 'no? Siguro mas maganda kung meron tayong, video, mag-video chat kayo para makita kung totoo nga ba sila, kung nasaan sila, kung tama ba yung information na sinasabi nila. Lalong-lalo na kung halimbawa sasabihin nila na kahit walang papel puwede. Meron naman siguro yung, totoo 'no, pero siyempre kailangan nating maging, alam mo yun, maingat. Kasi marami na tayong mga kababayan na na biktima dito. Meron pa nga yung story nila na parang may naka-chat sila tapos mamaya nagpapabili na, nagpapa-load na, nagpapa-transfer na ng pera yung ganyan. Kailangan magbayad ng ganito, ganyan. Kailangan nating maging matalino, ayan. Pero marami tayong mga kababayan na nagpo-post dito at saka yung ibang lahi din na tama naman yung kanilang mga pino-post, ayan. Minsan nga yung pino-post pa nila yung mga hindi nila magandang experience sa mga dati nilang amo, ganyan. So ayan, eto rin yung maganda na merong Filipino community dito sa Spain. Kahit na sa Facebook lang kayo nagkikita, ganyan, tapos kahit na hindi mo pa sila nakikita in person, pero nararamdaman mo yung bayanihan, yung spirit ba, ayun. Guys, pag-usapan naman natin ang tungkol sa processing ng visa, kung dapat ba na sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho na ngayon or sa Pilipinas kayo, mag-a-apply ng visa. Meron ditong isang experience ng ating kababayan ang sabi niyang ganyan, mas madali daw yung pag-process ng kanyang, visa at saka parang mas madali nung nandun siya sa Middle East siya 'no. Ito yung kanyang sinabi dito. Galing siya sa Middle East kasi sa Pilipinas daw is mas mas mahal yung kanyang, yung possible na babayaran. Tapos pala sa pagpo-process ng mga tourist visa or mga student visa, again, kung mag-a-apply kayo sa mga agency, dapat alam niyo na na mas malaki yung babayaran ninyo. um, Hindi pa natin alam kung legit ang agency or talagang meron silang naipapasa 'no, ng mga nag-a-apply ng mga tourist visa. Kasi wala naman talagang kaibahan ang pag-a-apply sa agency at saka sa tourist, 'pag ikaw lang or DIY, na mag-apply sa konsulado. Kung kaya naman na ikaw mismo, ikaw na lang ang mag-apply kasi yung mga documents mo naman, parang kukuha ka ng agency tapos ibibigay mo yung mga documents sa kanila, babayaran mo pa sila. Eh, kung ikaw na lang mag-submit ng mga documents nito sa consulate para kumuha ng tourist visa, edi wala ka ng additional extra na babayaran. Kasi, marami na rin mga nabubudol na ating mga kababayan ng mga iba't ibang agency diyan, sa kung saan-saang parte ng mundo, nagbabayad sila ng extra, additional, tapos mamaya hindi naman pala sila papasa ng visa, 'di ba? Parang doble-doble yung pagod mo, yung gastos mo, at parang ikaw talaga yung nawalan. Meron dito ang, sabi ng ating kababayan na ang nagastos niya daw galing ng Kuwait, papuntang Spain ay ₱500,000, ayan. Ikaw ba, nandito ka na ba sa Spain? Magkano ba yung nagastos mo at saan ka ba nanggaling? You can visit our comment section at kung meron kayong mga katanungan, puwede rin po tayong pumunta sa ating comment section. Eto na guys yung mga statement or mga testimonya ng ating mga kababayan. Merong nagsabi dito na mas madali daw yung cross country dahil 'pag sa Pilipinas daw mag-a-apply mas madami daw ang kailangan at yun, nakapunta naman siya dito sa Spain. Etong isa naman ay nag-apply siya ng tourist visa at yun nga, kailangan pa niyang mag-provide ng mga insurance, bank statement, magbaon ng, pera ng ticket, accommodation, ganyan. At depende na kung saan ka, naroon. Meron pa ditong comment ng ating kababayan na mas maganda daw kung sa Saudi ka na manggagaling kaysa sa Pilipinas. Dahil 'pag sa Pilipinas daw maraming hinihingi at mas mabilis daw ang approval 'pag nasa Saudi ka. Eto yung kanyang, experience. Parehas sila ng experience ng ating isa pang kababayan dito na 'pag sa Pilipinas daw mabusisi. 'Pag sa labas ng bansa basta medyo mahaba pa ang working visa mo, madali kang makakapag-tourist visa. Ito po yung kanilang mga experiences. Meron naman dito nag-share ng kanyang experience. Ang nagasto daw niya ay ₱450,000. Ayan. Tapos yung bank account niya is 850,000. Ayan. Ito talaga yung ano eh, yung kailangan nating i-provide is yung bank statement or financial. Marami talagang nade-deny na makakuha ng mga visa papunta dito sa Spain dahil sa bank statement. Kung kulang yung pera mo,
medyo ang tawag nito, 50-50 yung chance mo talaga na makapasok dito sa Espanya. Another, experience ng ating kababayan naman dito ay nasa 300 to 500K daw yung magagastos mo, 'pag galing ka sa Pilipinas, ayan. So, yun lang muna guys yung ating pag-uusapan sa video na 'to. Kung meron kayong mga, questions, punta lang kayo sa ating comment section at, you can also share this video sa mga Pilipino na nagbabalak na pumunta rito sa Spain. Alam ko na sobrang hirap ng inyong pinagdadaanan dahil ako ay nandun na rin ako minsan, napagdaanan ko na rin 'yan. Minsan kahit na parang nakakuha ka na ng information, naka-gather ka na ng information, alam mo na kung ano yung gagawin mo, parang hindi ka pa rin sigurado, meron pa ring mga duda, nagdo-doubt ka pa rin kung ano yung gagawin mo. So, minsan kailangan mo pa rin ng makakausap, nanonood ka pa rin ng mga vlogs, mga videos. So, talagang napaka-useful din yung mga video at yung mga experience ng ating mga kababayan. So, ayun, yung purpose ng video na 'to is para mai-share natin, pag-usapan natin yung mga tanong, mai-share yung mga experiences ng ating mga kababayan. At again, kung meron kang question, go to our comment section. Ayan. Maraming maraming salamat at kita-kits po tayo muli sa aking mga next videos. Don't forget to subscribe sa aking YouTube channel, Nathaniel Travels.